Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. 7 miyembro ng Presidential Security Group at iba pang kasama sa advance party ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Marawi City, sugatan sa pananambang. Russia bukas sa pagsusupply ng mga armas sa Pilipinas, subalit walang balak na bumuo ng military alliance. Government property at private roads na magsisilbing alternatibong ruta ng mga motorista binuksan na ngayong araw. Mega medical mission at public services isinagawa sa iba't ibang bansa kasabay ng pagdiriwang ng ika-33 taong anibersaryo sa public service ni Kuya Daniel Razon. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang nasugatan sa banggaan ng motorsiklo at kotse sa Nueva Ecija kagabi. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Pauwi na sana si Danilo Manyo at ang kanyang asawa sakay ng kotse nang bigla silang salpukin ng isang motorsiklo sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Barangay Valenzuela, Santa Rosa, Nueva Ecija pasado alas 11 kagabi. Matuloy ng takbo. Siguro nung time na yun, hindi na makaya nung brake niya. Kaya hindi naman ganong malakas na rin yung naging tama sa akin. Tapos nung kumalabong na nga, kita namin nakadagang pa nga sa kanya motor. Sa lakas ng impact, nagtamo na malaking hiwa sa kanang tuhod at malalim na sugat sa bibig ang driver ng motorsiklo na si Lemuel Ronquillo. Matapos lapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ay inihatid na ang biktima sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center. Wala namang tinamong sugat ang mga sakay ng kotse na nangakong tutulong sa pagpapagamot sa biktima. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Inambush kaninang umaga ang 7 miyembro ng Presidential Security Group o PSG at 2 regular troop na kabilang sa advance party ni Pangulong Rodrigo Duterte sa gagawing pagbisita bukas sa 103rd Infantry Brigade. Ngunit sa kabila ng insidente, naniniwala ang Department of National Defense o DND na hindi pa kailangan suspindihin ang writ of habeas corpus privilege gayon din ang pagdeklara ng martial law sa bansa. Ito ang balita ni Brian De Paz. Sugatan ng 7 miyembro ng Presidential Security Group at 2 sundalo ng tambangan sa Marawi City kaninang umaga. Bumibiyahe ang Army Convoy ng Presidential Security Group mula Iligan City patungong Marawi City nang paputukan ng mga armadong lalaki sa Matampay, Marawi City, Lanao del Sur. Agad naman dinala ang mga sugatan sa isang medical facility upang gamutin. Ang nasabing convoy ng PSG ay advance party ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakdang magtungo bukas sa Butig, Lanao del Sur upang bisitahin ang tropa ng militar na nakikipagbakbakan sa local terrorist group na Maute. Sa kasalukuyan, 20 sundalo na ang sugatan habang 40 miyembro ng bandidong grupo ang namatay sa patuloy na focused military operation. They're pressing up the resistance, no? They're continuing with their resistance at sinasabi natin na hindi ito magiging madali. But we will continue and we will press on to ensure that we will frustrate their intention. Sa kabila naman ng bakbakan at natagpuang bomba malapit sa US Embassy, naniniwala si Defense Secretary Delfin Lorenzana na walang pangangailangan ng Pangulo na suspindihin ang writ of habeas corpus at deklarasyon ng martial law. Pero sa tingin ko itong ating operation sa Maute is just normal military operation against lawless element. Saka yung nakitang bomba dyan, hindi naman sapat siguro yun na dahilan para suspindihin yung writ of habeas corpus. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Handa naman ang bansang Russia na mag-supply ng high-powered na mga armas sa Pilipinas kung hihilingin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman wala silang planong bumuo ng military alliance dahil ayaw umano nilang makialam sa mga problema ng Pilipinas sa ibang nasyon. Ito ang balita ni Grace Cassie. Obama, you can go to hell. Ayaw lang magpabili ng baril. Sa Danao, marami. Pagawa na ako doon, or I'll go to Russia. Kasi kaibigan ko na si Putin eh.
Bukas ang bansang Russia sa pagsusupply ng mga armas sa Pilipinas. Ayon kay Russian Ambassador to the Philippines, Igor Kovaev, hindi sila magdadalawang isip na tulungan ang sandatahang lakas ng Pilipinas na magkaroon ng mga makabagong baril na magagamit sa kanilang operasyon. Handa rin silang magbigay ng training at assistance sa mga sundalong Pilipino. We have a highly developed defense industry. And the Russian armed forces, they are equipped with the most advanced arms and weapons. That's why the Russian army is so capable. And we are open for cooperation in the military field with all interested partners. We are ready to provide our partners with necessary assistance in order to create their own defense sector. Gayunman, nilinaw ni Ambassador Kovaev na hindi sila bubuo ng military alliance sa Pilipinas dahil ayaw nilang makialam sa mga isyong kinakaharap nito sa ibang bansa. The Russian approach has no political conditionality. We never use the military supplies as an instrument to put political pressure on our partners, on other sovereign states. We don't interfere into domestic affairs of other sovereign states. Samantala, naniniwala si Kovaev na simula na ito ng pagpapalakas ng samahan ng Russia at Pilipinas, lalo't nakatakdang bumisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa Russia para makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang sketch ng isang lalaki na manoy nag-iwan ng improvised explosive device sa isang basurahan malapit sa US Embassy. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Monokson, live. Yes, Mon. Magandang gabi, Monica. Ayon kay PNP Chief Bato de la Rosa, Ronald Bato de la Rosa, maring miyembro ng Maote Group o di kaya sympathizer na naturang grupo ang nag-iwan itong IED sa isang basurahan malapit sa US Embassy. At kanina nga ay ipinresenta na nila sa media itong computerized composite sketch ng isang artist dito sa suspect na nag-iwan nga ng IED malapit sa US Embassy. Ayon kay PNP Chief De La Rosa, malaking tulong ito upang magkaroon ng lead na mahuli ang suspect. Dagdag ni De La Rosa, hindi dapat maliitin ang Maote Group dahil marami itong mga sympathizer. Natukoy ang suspect batay sa isang saksi na nagtitinda sa kahabaan ng Ross Boulevard. Ayon sa saksi, nakasakay sa isang puting taxi ang suspect. Bumaba ito at inilagay sa basurahan ang daladala na bagay. Nire-review ngayon ng PNP ang 3 CCTV footage. Mangailangan sila ng oras dahil batay sa footage, mayroong 170 na puting taxi ang dumaan sa naturang lugar noong oras na yaon. Bibigyan ng reward ng PNP ang sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ng naturang suspect. Samantala, ipinahayag ni PNP Chief De La Rosa na maaring diversionary tactic ng Maote Group ang pang-aambush na nangyari sa Marawi City. Sa report ng PNP, 50 mga armadong lalaki ang na-ambush sa 9 na miyembro kasama ang PSG at mga sundalo dyan sa may area ng Mindanao. Monica, nandito kami ngayon sa may headquarters ng DPOS. Kanina ay galing din dito si PNP Chief Bato de la Rosa upang tignan ng mga surveillance camera ng Quezon City kaugnay ng inilunsad na mobile app ng PNP na tutulong upang masugpo ang krimen dito sa buong Metro Manila. Yung munang latest, balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Monokson, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Samantala, pinagpapaliwanag ng House Justice Committee sa loob ng 3 araw si Senator Leila De Lima kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt kaugnay na umano'y pagpigil niya kay Ronnie Dayan na dumalo sa mga pagdinig sa Kamara. Ngunit giit ng Senadora, hindi niya kikilalanin ng kautusan at handa siyang harapin ang mga kaso maaaring ihain laban sa kanya. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Bibigyan ng Kamara ng 3 araw si Senator Leila De Lima para sagutin ang inihaing show cause order bago siya sampahan ng patong-patong na reklamo. Ang show cause order ay kaugnay ng aligasyong obstruction of justice matapos umano niyang pigilan ang kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na sumipot sa pagdinig ng Kamara sa umanay operasyon ng droga sa New Bilibid Prison. Tinanggap ni Senate Secretary Lutgardo Barbo ang show cause order na inihain mismo ni House Justice Committee Chairman Congressman Ray Umali at Ethics Committee Chairperson Congressman Rudy
ni Fariñas. I-refer ito sa Senate Committee on Ethics at bibigyan rin sa Senator De Lima ng kopya upang may magamit na basihan sakaling pasagutin kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt. May connotations ito ng administrative sanctions at saka may criminal liability tucked in dito. So, bahala na sila mag-decide. Bagaman sinabi ni Senator De Lima na payo lang ang ibinigay niya sa anak ni Dayan, sinabi ni Congressman Umali na maituturin pa rin itong paglabag sa the revised penal code. Pag yung in-induce mo yung isang witness in a congressional or legislative proceeding, gaya nung nangyari ngayon na pinigilan niyang umapir o magtago, in-advise niyang magtago, that in itself is a violation of Article 105. Inihayag naman ni Congressman Fariñas na hindi na nila itutuloy ang paglalabas pa ng warrant of arrest laban kay De Lima bilang pagkilala sa interparliamentary courtesy. Batay na rin sa napag-usapan kagabi ng mga liderato ng Kamara at Senado. Sakali naman magmatigas pa si De Lima, sasampahan siya ng Kamara ng disbarment complaint sa Korte Suprema. Violation ng Article 115 ng the revised penal code sa Fiscal's Office, indirect contempt case sa Regional Trial Court at ethics complaint naman dito sa Senado. We have sworn statements na yun ang sinabi niya. So we give her copy of the statements for her to refute. Kung hindi niya i-refute, di inaamin niya yun. Muli naman nanindigan si Senator Laila De Lima na hindi niya kikilalanin ang show cause order mula sa Kamara at sa halip ay i-refer na lang ito kay Senate President Aquilino Pimentel III. Wala po silang jurisdiction over me. Isa po akong sitting senator. Alam ko naman kung ano ang patutunguhan ng inquiry na yan. Ang pakay lang ay para ituro ako na isang allegedly drug cuddler. Sinabi rin ng senadora na handa siyang harapin ang lahat ng kasong isasampa laban sa kanya. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nilinaw ng abogado na self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na walang binabawing pahayag ang kanyang kliyente hinggil sa illegal drug operation sa bansa at kay Albuera Police Chief Jovi Espinido. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nanindigan si Atty. Lani Villarino na hindi takasang isinasangkot ni Kerwin Espinosa si Albuera Leyte Police Chief Jovi Espinido sa operasyon ng iligal na droga. Sinabi ng abogado na ang tanging nabanggit lamang ni Espinosa sa Senate hearing noong isang linggo ay ang pagpapakilala ni Espinido kay Ronnie Dayan. But as I said, Kerwin Espinosa is not changing any of his statements in his affidavit. He is not backtracking any statements. He is not changing his statements. He is standing by everything. Yung lahat ng sinabi niya. Gayunman, may hiwalay-aniya silang reklamo laban kay Espinido na walang kinalaman sa iligal na droga, ngunit tumanggi muna siyang idetalye ito sa ngayon. Meron kaming mga issues sa kanya kay Espinido, not necessarily on the drug payolas, but meron kaming mga issues and we have documentary evidences to prove these issues. At saka in due time, we will be taking our legal steps. Samantala, kinumpirma rin ni Atty. Villarino na pinaghahandaan na rin nila ang paglilipat kay Kerwin sa Witness Protection Program na inaasahan nilang maaaprubahan sa lalong madaling panahon. He's okay and we are anticipating dun sa transfer niya because eventually he will be transferred to the Witness Protection Program of the DOJ. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Susunod sa ito ang balita. Operasyon ng pinakamalaking drug rehabilitation sa bansa simula na ngayong araw. Mga nagrereklamong importer at broker hanggang Disyembre na lang maaaring magsampa ng formal complaint laban sa mga umano'y tiwaling opisyal ng Bureau of Customs. Mga hindi makikipagtulungan sa BOC tatanggalan ng accreditation sa Enero. 5 mangingisda na mahigit 1 linggo nang napaulat na nawawala sa bahagi ng Scarborough Shoal, ligtas nang nakauwi sa Zambales.
Isang dating basketball player at ngayon ay barangay captain at 2 anak na mga prominenteng pamilya ang nahuli sa isang buy-bust operation sa Liroville Subdivision sa Bacolod City kagabi. Nahuli sa operasyon sina Manuel Maui Huelar Jr., ang chairman ng Barangay 35, Christian Joseph Mijares at Joshua Roberto Arroyo. Target ng operasyon si Huelar na nakuhanan ng mga pakete ng hinihinalang shabu na tinataya nagkakahalaga ng mahigit sa 1,000 piso. Si Mijares naman ang nagdala sa pulis na nagpanggap na buyer kay Huelar. Sa kasagsagan ng operasyon, pinasok rin ng mga operatiba ang kwarto ni Arroyo na katabi lamang ng tinutuluyan ng kapitan ng barangay. Nakuha rito ang 2 sachet na hinihinalang shabu at ilang drug paraphernalia. Si Arroyo ay sinasabing apon ng dating congressman na si Ignacio Iggy Arroyo, habang anak naman ng isang kilalang pamilya sa Bacolod City, si Mijares. Sa ibang balita, simula na ngayong araw ang operasyon ng pinakamalaking drug rehabilitation center sa bansa. Mula sa Nueva Ecija, itong balita ni Joan Nano Live. Joan, go ahead. Yes, Attorney Reg, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte nga ang nanguna sa pagbubukas nitong pinakamalaking drug rehabilitation center sa bansa, kung saan ininspeksyon nga rin ng Pangulo ang ilang bahagi ng pasilidad nito kanina. Ang Mega Drug Rehabilitation Center na nasa loob ng Fort Magsaysay dito sa Nueva Ecija ay may kabuang lawak na 100,000 square meters at kayang mag-accommodate ng 10,000 drug dependents. Bawat kwarto ay gawa sa plated aluminum styro na pawang mula sa China. Bagaman hindi pa nakukumpleto ang konstruksyon ng buong pasilidad, ayon nga kay Health Secretary Pauline Jean Obial, inisyal nang maililipat rito ang nasa 2,000 drug dependents na nais magbagong buhay. Sa ngayon, Attorney Reg, ay mayroon pa lamang itong 2,500 beds, habang nasa 800 personnel naman ang isinasailalim sa training ng DOH na siyang mangangasiwa sa mga pasyente dito. Naipatayo ang nasabing mega drug rehab mula sa donasyon ng isang Chinese real estate businessman na si Wang Rulun. Ito ay nagkakahalaga ng nasa 1.4 billion pesos. Labis naman ang pasasalamat ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga donor na tumulong sa pagpapatayo nitong mega drug rehab. Ayon nga sa Pangulo, isang mabuting hakbang ang proyektong ito upang lalo pang mapatibay ang magandang relasyon ng Pilipinas at ng China. Attorney Reg, kanina nga nakita natin na initially ay meron ng 37 na drug dependents yung nailipat kanina dito sa Mega Drug Rehab. At ayon nga sa Department of Health, itong mga ililipat na drug dependents dito sa Mega Drug Rehab ay manggagaling doon sa mga rehabilitation center within Central Luzon. At hindi rin magiging libre yung kanilang pagpapagamot dito, yan ay dedepende sa kanilang kapasidad na makapagbayad. At maihabol ko lamang din, Attorney Reg, kanina nga sa talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte ay kinumpirma nito na sa kabila nga nung nangyaring ambush kanina doon sa ilang miyembro ng Presidential Security Group ay desidido pa rin ng Pangulo na ituloy yung kanyang nakatakdang pagbisita dyan sa Marawi sa kabila nga ng banta sa kanyang seguridad. At yan muna ang latest live mula pa rin dito sa Nueva Ecija. Balik sa inyo dyan, Attorney Reg. Joan, isang tanong lang, sino-sino ba yung mga pwedeng pumunta dyan? Pwede ba mag-walk-in ang kahit sino o kailangan may endorsement muna mula sa DOH? Kailangan muna, Attorney Reg, ay magkaroon muna ng endorsement sa Department of Health kasi hindi rin ganun kadali yung proseso para makapasok sila dito sa may campus. Since ito nga ay ang kinoconsider na pinakamalaking military camp sa bansa. Kaya naman kinakailangan pa nila ng coordination din sa Department of Health at mismong dito rin sa management ng Mega Drug Rehab. Attorney Reg? Maraming salamat, Joan Nano, nag-ulat ng live mula sa Nueva Ecija. Binalaan ni Customs Commissioner Nicanor Faeldon ang mga importer at broker na tatanggalan ng akreditasyon simula sa Enero 2017 kung mabibigo silang maghain ng reklamo laban sa umano'y mga tiwaling opisyal ng BOC bago matapos ang buwan ng Desyembre. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Batid ni Customs Commissioner Nicanor Faeldon na laganap pa rin ang korupsyon sa ahensya hanggang ngayon dahil na rin sa sumbong ng mga importer at broker. Ngunit hindi anya masusolusyonan ang problemang ito kung walang magsasampa ng formal na reklamo laban sa mga umano'y tiwaling opisyal ng ahensya. Bunsod nito, binigyan na ng taning hanggang Disyembre ni Faeldon ang mga ito na makiisa sa transparency program ng ahensya upang labanan ang korupsyon.
kung totoo yung sinasabi nyo, brokers and importers, na napipirwisyo kayo ng mga taga Bureau of Customs, I don't think it will take you 1 year to decide to go and complain these people. I have already proven to you that I mean business. Eh bakit kahit isa sa inyo wala pang lumalapit? Nagbanta na rin si Faeldo na tatanggalan niya ng accreditation ang mga importer at broker na hindi makikipagtulungan sa kanilang kampanya. I am now already questioning your honesty in doing your business at the Bureau of Customs. In fact, I am now contemplating removing all of you, your accreditation, and you will start from zero. Itatakda ni Faeldon sa January 2017 ang pagtatanggal sa accreditation ng mga hindi tutugon at mapapatunayang sangkot sa corruption practices. Magugunit ang 13 empleyado na ng customs ang nasuspinde at isang opisyal ang natanggal matapos mapatunayang sangkot sa maanumalyang transaksyon. Sa hakbang na ito ng BOC, masisiguro na maaalis ang mga importer at broker na nakikipagsabwatan sa mga maanumalyang transaksyon gaya ng misdeclaration at undervaluation ng mga produktong papasok sa bansa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Inatasan ng Supreme Court ang pamilya Marcos at mga respondent na sagutin ang inihaing apela ng mga petitioner sa desisyong pumapabor sa paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Samantala, pinasasagot din ng Korte ang Solicitor General sa mosyon ni Senador Leila de Lima kaugnay ng writ of habeas data petition laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Muling tinalakay ng Korte Suprema ang mga kaso ng Marcos burial sa kanilang en banc session ngayong araw. Nagpasya ang mga maestrado na tingnan muli ang kaso at pasagutin ang pamilya Marcos at ilang opisyal ng DND at AFP sa apela ng mga petitioner sa kanilang desisyon noong November 8. Naghain ng motion for reconsideration ang mga petitioner kahapon at pinababawi sa Korte Suprema ang naunang desisyon na pumapayag sa Marcos burial. The court, acting on the motions for reconsideration filed by petitioners Lagman et al. And petitioners Ocampo et al. Of its November 8, 2016 decision, directed respondents to comment on the motions within 10 days from notice of resolution directing such comment. Pinasasagot din ang mga respondent sa petisyon na patawan sila ng contempt dahil sa biglaang pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Dati nang iginiit ng mga petitioner na hindi pa pinal ang desisyon sa kaso kaya't hindi muna dapat inilibing ang mga labi ng dating Pangulo. Samantala, pinasasagot naman ng Korte Suprema ang Solicitor General sa inihaing motion ni Senador Leila de Lima kaugnay ng habeas data petition laban kay Pangulong Duterte. Iginigiit ni de Lima na dapat resolbahin na ng Korte ang isinampa niyang kaso laban sa Pangulo. The court, acting on the motion for clarification filed by petitioner de Lima through counsel, directed the Solicitor General, not necessarily as counsel for the President who has not been asked to respond to the petition, to comment on the motion for clarification within 10 days. Una nang inatasan ng SC si de Lima at ang OSG na magbigay ng kani-kanyang posisyon sa isyu ng presidential immunity dahil mahalagang maresolba muna ito bago sila magpasya kung aaksyonan o hindi ang inihaing kaso ni de Lima. Layunin ng petisyon ni de Lima na hamunin ang immunity ni Pangulong Duterte at patigilin ang umano'y paniniktik at pambabasto sa kanya bilang isang babae. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. At karing kay katamong balitang promdi. May kauli na laking karelang kaluguran king biering mamalakaya ibat king Sambales ang mewala kay batdang mi Palaut king Scarborough Shoal anyang milabasang paruminggu. Ining balita ng Joshua Antonio. Ligtas na nakauwi ang 5 mangingisda na napaulat na nawala matapos pumalaot sa Scarborough Shoal noong November 14. Dapat noong November 21 pa sila nakabalik, ngunit nagkaroon umano ng problema ang makina na kanilang bangka. Nakatakbo kami ng 50 miles sa Scarborough from to yung nasira na po yung namin, yung makina sa 50 miles na po. Tapos doon na po na paanod-anod na lang po kami. Mahigit 1 linggo umano sila nagpalutang-lutang sa karagatan bago nakahingi ng tulong mula sa isa pang bangka na nagawi sa kanilang kinaroroonan. Kaba po, kaba.
Binabantaan, baka di na makauwi. Nung nakakita kami ng bangka na sa malayo, pinilit namin makarating doon. Gumawa po kami ng paraan para makarating doon. Tsaka doon nakatali na po kami sa balsa. Ayon sa Philippine Coast Guard Substation na Santa Cruz, noong araw na pumalaot ang mga mangingisda ay naglabas sila ng babala dahil sa sama ng panahon. Lagi kaming nagpaabiso kanila, lalo na pag may mga darating na low pressure. Patuloy na nagpapaalala ang Philippine Coast Guard sa mga mangingisda na sumunod sa kanilang babala sa tuwing may sama ng panahon para maiwasan na malagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Zambales. Betikusan nening grupong nagkaisa Labor Coalition ng proposal ng Department of Labor and Employment a win-win bilang solusyon ken contractualization. Ining report ng Victor Casare. Supak ang nagkaisa Labor Coalition sa gipakitang win-win solution sa Department of Labor and Employment batok sa kontraktualisasyon. Sa win-win solution proposal, himuong regular nga empleyado sa mga recruitment agency ang ilang mga trabahante imbis ang mga kumpanya nga nagkuha sa ilang serbisyo ang magbuhat niini. Gikabalakan sa grupo ang posibilidad nga daghan ang mawad-an og trabaho oras nga ipatuman ang win-win solution aron masulbad ang end of contract o endo scheme. Matud pa sa nagkaisa, dili ang recruitment agency ang angay nga magpatuman og regularization kundili ang gisudlan nga kumpanya sa usa ka trabahante. Dili na solusyon o gani mas mugara na hinugmayo karon ang pagpadaghan sa mga contracting agencies kay pwede na nga dili gyud ma-regular dito sa ilang principal kundi sa contracting agencies. Sumala sa grupo, 5 ka bulan na ang milabay human gisaad ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagsulbad sa contractualization issue apan hangtod karon mikabat pa lang sa 10,000 ka mga trabahante ang nahimong regular nga empleyado. O nagkayusa ang tanan nga mga trabahante nga tinud-on sa gobyerno ang pagtanggal sa contractualization. Pinagi sa una pagpasa sa Security of Tenure Bill nga mo ni ang pinaka principal nga panawagan. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Magpatuloy ng operasyon daring otoridad king Eastern Visayas bangilako dalading private armed groups ang pong illegal na droga king rehiyon. Ining report ng Jeneline Gakit. 5 nga pong tuwit samar in gintututukan niya nahan task force ang PNP ngan EFP kontra illegal nga droga ngan private armed groups. Ang 5 nga bungto amo an Calbayog, Santa Margarita, Gandara, San Jorge ngan Matuginaw. Sumalak ang Brigadier General Raul Farnasio, ang Division Commander han 8th Infantry Division Stormtroopers han Eastern Visayas, nagbutang nahirahin por luminos usa ka gatos nga sundalo para magbantayan seguridad han mga munisipyo. Joint in the sense na lahat pati patrols, checkpoints and other operational matters against drugs and pugs, magkasama kami. Base a datos han lokal nga panggobyernuhan han Samar, tika nga 2015 tubtob June 2016 may ada 130 nga nailista nga paragtayay han private armed group. Por lo menos maabot naman hino sa kagatos nga pags monitor nira nga nag-ooperate ha mga nangaranan nga mga bungto. Siguro mas malaki ang kinikita nila rito. Alam naman natin yung NPA are extortionist. Parang nagdudual road sila sanay silang bumatay. So sana lang kung sino yung may gustong magbago at magbagong buhay. Napapanahon din dahil makikita mo there are proposals ng amnesty. Jeneline Gakit, UNTV Notisyangan Bulig, Tacloban, Leyte. At yan yung kekatamong balita, iba't king miyaya liwang lugar king kekatamong bansa. Ako Ifrima Salonga Gloria, Maya Pabengi. $2,500 at 63 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen.
At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Government property at private roads na magsisilbing alternatibong ruta ng mga motorista binuksan na ngayong araw. Mega Medical Mission at Public Services isinagawa sa iba't ibang bansa kasabay ng pagdiriwang ng ika-33 taong anibersaryo sa public service ni Kuya Daniel Razon. Samantala, alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Monokson Live. Mon, kamusta dyan? Magandang gabi, Attorney Reg. Medyo problemado na naman itong mga kababayan natin na uuwi ng QC dahil dito sa Quezon Avenue, mabagal na ang daloy ng mga sasakyan, lalo na yung mga pauwi po ng area ng Commonwealth pa Fairview. Narito po ang sitwasyon ng traffic. Magmula po dyan sa may kanto ng Tomas Morato o ng Timog ay mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan, moderate to heavy traffic po hanggang dito sa may kanto ng Scout Borromeo. Ang dahilan, medyo makipot po ang daanan dahil hindi pa rin natatapos ng DPWH itong kanilang ginagawang proyekto dito. Ito rin ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin na-implement ng Quezon City non-dipos yung kanilang traffic routing na sana inaasahan magpapaluwag sa daloy ng trapiko sa QC area ngayong holiday season. So moderate to heavy traffic tayo hanggang dyan sa may area ng pagtawid nyo po ng EDSA, papunta ng Elliptical Road hanggang dyan sa may area ng Commonwealth. Isa pa dito ay yung disiplina rin. Ayan, nakikita nyo naman siguro tong taxi na nasa gitna. Hindi naman pwede kasing mag-U-turn dyan, pero bakit nag-U-turn? So yan ang problema, bakit traffic, disiplina po ng ating mga motorista. Silipin natin ang ilang mga live points natin sa Metro Manila. Unahin po natin ang area ng EDSA Guadalupe. Magmula po sa Guadalupe papunta ng Shaw Boulevard, moderate to heavy traffic na po tayo. Usually pag ganitong oras, mula po Magallanes Interchange hanggang sa may Mandaluyong area po ay heavy traffic. Habang yung from Orense po going to Ayala at dyan sa may area ng Pasay, heavy traffic din po sa may lugar na yan. Punta naman po natin ang area ng Marcos Highway sa may Kalumpang Marikina. Sa mga pauwi po ng Antipolo, dyan sa may Rizal, moderate traffic po tayo. Dyan sa may area na yan, lalo na po ginagawa ang extension ng LRT line to hanggang Masinag. Subalit yung right lane po, papunta ng Cubao, wala po magiging problema. Light traffic po sa may area ng Marcos Highway sa Marikina. Ayan. Paalala, Attorney Reg, hanggang 8 p.m. pa yung number coding. Lahat po ng sasakyan ng plate number nagtatapos sa 3 at 4. Bawal po hanggang 8 p.m. Pero bukas ay walang number coding dahil yan po ay holiday. Kaya po inanunsyo ng MMDA na hindi po nila ipapatupad ang number coding bukas. Yan po ating traffic update. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Monokson. Nag-uulat ng live mula sa Quezon Avenue sa Quezon City. Samantala, binuksan na ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang ilang government property at private roads upang magsilbing alternatibong ruta para sa mga motorista. Nagbabalik si Monokson. Maaari nang dumaan ang mga motorista sa Camp Aguinaldo at Fort Bonifacio Naval Base sa Taguig City upang mapabilis ang kanilang biyahe at makaiwas sa traffic. Ito ay bahagi ng mga ginagawang hakbang ng Metropolitan Manila Development Authority at Interagency Committee on Traffic upang mapaluwag ang traffic condition dito sa Metro Manila. Kinakailangan lamang mag-apply ng decal o pass card sa tanggapan ng MMDA na nagkakahalaga ng 500 pesos. Dalhin lamang ang OR at CR ng sasakyan at magbigay ng character reference upang makakuha nito. Plano rin ng MMDA na buksan sa mga motorista ang ilang kalsada sa UP Diliman, Veterans Memorial Medical Center at EDSA Jupiter Street sa Bel Air Subdivision sa Makati. Magiging alternatibong ruta ang UP Diliman para sa mga nanggagaling ng Katipunan papuntang Commonwealth Avenue. Mabilis naman makakarating ng Mindanao Avenue ang nasa North Avenue kapag nabuksan ang Veterans Memorial Medical Center. Makakaluwag naman sa EDSA Orense kapag nabuksan ang bahagi ng Jupiter Street sa Bel Air Subdivision sa Makati. Kung makikita nila na magiging epektibo ay itutuloy-tuloy na nila ang implementasyon nito. Subalit iginiit ng MMDA na kailangan pa rin nila ang emergency powers na ibibigay ng Kongreso.
Wala kami kasing police power eh. So may mga mandates kami na limitado lang yung aming kapangyarihan. So medyo pag may gusto kaming gawin, medyo nagtatagal kasi kailangan pang dumaan sa proseso. Nakiusap ang MMDA sa mga motorista na iwasan ang maging mainitin ng ulo, lalo na ngayong holiday season na mas marami ang mga sasakyan sa lansangan. Kadalasan na nagiging dahilan ng traffic ay ang mga aksidente na dulot ng maiksing pasensya ng pagmamaneho sa daan. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pilar na nasa UNTV Weather Center. Ray, pagkatapos ng bagyong Marce, may inaasahang pa ba tayong bagyo na makakaapekto sa bansa? Magandang gabi, Atty. Regit, sa ating mga kasambahay. Sa ngayon ay wala tayong nakikita na sirkulasyon sa palibot ng Philippine Area of Responsibility. Maaaring hanggang bukas ay wala nang makaapekto sa bansa ng ganyang klaseng weather system. Pero ngayon may pag-uulap na kita ang pag-asa sa may Northern Luzon at sa Mindanao. Medyo makulimlim pa rin dahil yan sa mga weather systems na nakaka-apekto dyan. Pero ayon sa pag-asa, mas malaking bahagi naman nating bansa makakaranas ng magandang lagay ng panahon, Atty. Reg. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung tinatawag nga po natin na tail end of a cold front, nagdudulot ng makulimlim na lagay ng panahon sa eastern section ng Northern Luzon at yung trough ng LPA dyan po sa may area naman ng Mindanao. Sa forecast po ng pag-asa, yung area po ng Cagayan Valley, Ilocos at Ilocos Norte at yung Aurora at Quezon ay makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Ang at ang rest ng Ilocos region kasama na po ang Cordillera ay makakaranas naman po ng mahinang mga pagulan. Metro Manila at nalabing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas po ng magandang lagay ng panahon. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot bukas sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Tuguegarao 28, sa Baguio po 15 to 23 at sa area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Makulimlim din po ang lagay ng panahon dyan sa may Central Visayas at yung Southern Leyte kung saan mararanasan ang light to moderate rains. Nalabing bahagi ng Visayas, may mga isolated rain showers and thunderstorms din pong mararanasan. Sa Iloilo City hanggang 32 degrees Celsius ang posible pong makita ng temperatura bukas, 31 sa Metro Cebu, gayon din po sa Tacloban City. Ang Mindanao naman po ay makulimlim dahil nga po yan sa trough ng LPA o ito po yung bahagi ng ulap ng LPA na umabot sa may area po ng Mindanao. Makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 33 sa Metro Davao at 32 naman po sa may area ng Zamboanga City. Samantala, ang ating pong sunrise 6:04 a.m. at naman pong sunset 5:24 p.m. Yan ang ating gulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Kinumpirma naman ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may epekto na ang climate change sa mga sektor lalo na sa agrikultura. Tinutugunan naman ito sa pamamagitan ng Philippine Climate Change Adaptation Project. Nagbabalik si Ray Pelayo. Ramdam na sa agrikultura ang epekto ng climate change. Sa katunayan, dumami ang mga binigyan ng kompensasyon ng Philippine Crop Insurance Corporation dahil sa mga nasirang pananim na dulot ng mga nagdaang bagyo. Noong 2015, nagbayad po ang Philippine Crop Insurance Corporation ng 1.3 billion sa mga magsasaka dahil po dito sa ating pagkasira ng mga tanim dahil sa El Nino at saka mga pagbaha at pagbagyo. Ayon sa Pag-asa, bagamat nasa average na bilang pa ng bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility, kapansin-pansin naman na lumalakas ang mga ito. Kung titingnan din natin yung the past 10 years, ang daming malalakas na bagyo na pumasok sa PAR at nakaapekto sa Pilipinas. So ang tingin namin, these are already signs. Sa ngayon tumutulong ang Philippine Climate Change Adaptation Project o PhilCAP upang maibsan ang epekto ng climate change. Tinuturuan nila ang mga magsasaka ng tamang panahon at tamang pananim upang hindi malugi. Pagka naapektuhan ang kanilang mga pananim, kabuhayan, at wala na silang ibang pagkukuhanan dahil mali ang kanilang pamamaraan, then affected yung kanilang source ng pagkain. Kung susundin ang ganitong pamamaraan, ay malaki ang tsansa na lumaki pa ang kita ng mga magsasaka. Dati,
ang net income ng isang cooperator natin ay 30,000 lang. Pero nung nag-implement na siya doon sa Enhanced Climate Change Farmers Field School natin, ang net income niya nagiging 80,000. Isa sa mga lugar na pinagdausan ng programa ay ang Peña Blanca, Cagayan na sinalanta ng Bagyong Lawi nito lamang taon. Inaasahang matatapos ito sa Disyembre at pinag-aaralan pa kung magkakaroon ng Phase 2. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. And for the news abroad, authorities reveal that the suspect in a rampage at Ohio State University was one of its students and of Somali descent. Jimmy Reese reports. The man who drove a car into a crowd of pedestrians at Ohio State University before jumping out and stabbing bystanders Monday morning has been identified as Abdul Razak Ali Artan. Abdul Razak Ali Artan, a student at the university, rammed his car into a group of pedestrians at the college, then got out and began stabbing people before police shot him dead. Actually, it was fortunate that did happen. It helped the officer be in the right place at the right time, because he was able to see this whole thing happen and take immediate action. Campus police say that CCTV cameras filmed the suspect arriving on campus alone, indicating that he did not have an accomplice aiding him during the attack. 11 people were injured in the attack. Artan was a Somali refugee who was living in the U.S. as a legal permanent resident. He studied logistics management in the College of Business at Ohio State. Police officials are still investigating whether Monday morning's incident was a terrorist attack. We do not have any information at the moment on motive. The investigation is ongoing in that regard. Jimmy Reese, UNTV News and Rescue, South Carolina, USA. Meanwhile, in Colombia, a plane carrying 81 people, including members of a top Brazilian football team, has crashed on its approach to the city of Medellin. 25 bodies were recovered while 5 passengers were rescued. Bad weather was reported in the area and the search was later called off as heavy fog prevented rescue helicopters from landing. The chartered aircraft flying from Bolivia was carrying members of the Chapecoense football team. The team was due to play in the final of the Copa Sudamericana against Medellin team, Atlético Nacional. The first leg of the final of the cup has now been suspended. Chile pushes for several strategies to completely rid the country of anti-personnel mines by 2020. Efren Castillo filed this report. Chile desea completamente eliminar de minas antipersonal para 2020. Las estrategias para las que se deben discutir en la 15ª reunión del Convenio de Ottawa, en curso en la capital, Santiago. La conferencia es la 15ª reunión entre los Estados miembros de la Convención para la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, que ha traído algunas 400 personas de 75 países. Cerca de 110 millones de minas fueron plantadas en más de 70 países, causando miles de víctimas, en su mayoría mujeres y niños. En los últimos años, las minas antipersonal han causado más muertos y heridos que cualquier otra arma, incluidas aquellas de destrucción masiva. En total, Chile ha eliminado y destruido 146.460 minas que representan el 70% de todos los plantados en el suelo chileno y que cubren 16 millones de metros cuadrados o 52 millones de pies cuadrados de terreno. Chile fingido la presidencia de la Convención el 1 de enero de 2016 y objetivo de preceder la meta global de liberar el mundo de las minas en 2025. The international community has clearly stated that there can be no tolerance for weapons that kill and maim indiscriminately, and that anti-personnel landmines have no place in a civilized world. Efren Castillo, UNTV Noticias y Rescate, América Latina. And those
those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Mahigit 400 Bulakenyo ang natulungan sa isa pang medical mission ng UNCV at Members Church of God International sa Barangay Tukod sa San Rafael. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sa tuloy-tuloy na pagsasagawa ng libreng medical mission ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang sa pangunahing natutulungan ay ang ating mga lolo at lola. Sa Barangay Tukod Subdivision sa bayan ng San Rafael sa Bulacan, isa ang 72 anyos na si Lola Cerila sa mga napaglingkuran. Ayon sa kanya, 12 taon na siyang walang salamin kung kaya madalas na nadadapa. Kaya naman, bukod sa pagpapakonsulta sa doktor, laking tuwa rin niya nang mabigyan ng libreng salamin sa mata sa isinagawang medical mission sa kanilang lugar. Pasalamat ako. Nagkaroon ng libreng gamutan dito. Napakaginhawang tulong sa amin. Kaya na libre, ala kaming pambayad. Hindi mainit kami nakalibre. Wala kaming hanap buhay. Samantala, si Aling Hani naman na 5 buwan nang iniinda ang masakit ng ngipin dahil sa walang pambayad sa dentista. Kaya naman nang mabalitaan ang medical mission, agad siyang nagtungo upang makapagpabunot ng ngipin ng libre. Tatlo nga po sana yun, kaso yung isa, hindi po pala pwede na isama yung isa. Kaya po, dalawa lang po yung napunta sa amin. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa medical mission kasi nagkaroon po sa amin sa barangay namin na medical mission na to. Kaya maraming salamat. Sa kabuuan, umabot sa 431 ang natulungan sa medical mission. Kabilang na ang general medicine, pedya, libreng salamin, libreng bunot ng ngipin, ECG, CBG, CBC, urinalysis, haircut para sa mga kalalakihan at libreng gamot. Lubos namang nagpapasalamat si Mang Rogelio na siyang humiling ng medical mission dahil sinadya ito ng grupo kahit na mahigit 3 oras ang layo ng bulubunduking lugar. Kahit po malayo, pinuntahan kami rito. Bundok nga po ito, almost 50 kilometers mula sa Apalit. Napuntahan pa rin po yung aming lugar. Samantala, natuwa naman ang mga volunteer doctor mula sa Bulacan Medical Society at Philippine Academy of Family Physician na nakabahagi sila sa mabuting adhikain ni Kuya Daniel Razon na makatulong sa kapwa. Malaking tulong ang medical mission, lalo na doon sa mga may kakulangan sa pambili ng gamot. Karamihan ng mga bata na natingnan ko, puro may inuubot, sinisipon. Kuya Daniel, doon sa mga sponsors namin, partner namin na UNTV, na nakasama ko na siya doon sa Kalumpit nung kami binabaha. Salamat po sa inyo. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg and Monica. Maraming salamat, Talia. Pero happy birthday kay Diego Castro. Birthday niya yata bukas. Bukas, no? At Yes. good luck kay Angela, kaya siya wala ngayon. Meron siyang pinuntahan na isang award-giving body na doon sa kanyang event. documentary na Butil ang tawag. Oo, so good luck, Angel, and happy birthday, Diego. Pero bago tayo magpaalam, nagsagawa ng mega medical mission at public service sa iba't ibang bansa ang mga supporter at partners in public service ng UNTV bilang regalo sa pagdiriwang ng ika-33 taon sa public service ni Kuya Daniel Razon. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Hindi lang mula sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng bansa ang nakiisa sa pagdiriwang ng ika-33 taong anibersaryo sa public service ni Kuya Daniel Razon. At espesyal na araw ito para sa isang mega medical mission at public services ang isinagawa bilang regalo sa ating mga kasangbahay. Sa Maysilo Circle sa Mandaluyong Gym, 33 public services ang ipinaglingkod sa ating 4,690 nating mga kasangbahay. Katuwang ng UNTV at Members Church of God International ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagsasagawa ng public service gaya ng Philippine Statistics Authority, Department of Trade and Industry, Armed Forces of the Philippines, PhilHealth at Mandaluyong City Medical Society. Nakiisa rin ang ilan sa host at doctor ng Good Morning Kuya sa pagbibigay ng libreng serbisyo. Una-una, nagpapasalamat ako kay Kuya
sa pagbigay ng oportunidad para makasali sa kanyang 33 years of service, public service, no? Happy birthday to you and congratulations for the 33 years of public service. And the whole concept po nitong lahat ng ginagawa niyo is really admirable, no? And I really thank God for paving the way na makilala ko po kayo. And I'm really thankful that I was called to be one of the partners of Kuya Daniel in his 33 years of service. I feel na isa itong oportunidad para maibalik ko ang blessings din na binibigay sa akin ng Panginoon. Happy 33rd years in service to God and humanity. Napakaswerte talaga namin na nandiyan ka para simulan ang lahat ng ganitong medical missions, legal missions at marami pang iba na ginagawa mo para sa ating mga kababayan. Sa iba pang panig ng bansa, nagsagawa rin ng bloodletting activity, medical at legal mission, feeding program at cleanup drive. Namigay rin ng computer set sa Cainta Municipal Jail habang mga upuan ang ipinagkaloob sa Antipolo City Jail. Sari-saring public services din ang isinagawa sa Hong Kong, Japan at Russia, pati na sa Sydney at Melbourne, Australia, Canada at London, pati na sa Los Angeles at Dammam. Relief goods din ang ibinigay sa 200 distressed OFW sa Kingdom of Saudi Arabia. Bukod pa sa libreng airline ticket sa 15 OFW sa UAE. Maging sa Latin America ay umabot rin ang public services para sa pagdiriwang ng public service anniversary ni Kuya Daniel. Nagpapasalamat po ako ng lubos una sa Panginoon at sa inyong lahat na mga karamay palagi sa paglilingkod sa ating mga kapwa-tao. At gaya na aming sinasabi, ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.